Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Marami pong salamat, patuloy tayong nagpapasalamat sa ating mga viewers, subscribers, na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. At para sa hindi pa ako nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dahil yan po ay libre. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, lalabas po yung bell. Pag pindot nyo ng bell, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. PBBM mga ka-Wonder, tumaas ang kanyang rating. No? Tumaas ang rating ng Pangulo dito sa sinagawang research, no? Survey nitong Okta. At alam na natin mga ka-Wonder, noong mga nakaraan, nawalan tayo ng trust. Dahil may mga pangit tayong naririnig tungkol sa Okta. Well, nakita natin na maayos naman yung kanilang survey at talagang lilitaw ng lilitaw yung totoo. No, dahil sabi rito, Marcos rises, Duterte dips in latest Okta Trust and Performance Poll. That was yesterday conducted, ano? Ibig sabihin mga ka-Wonder, umangat si PBBM at mukhang bumaba itong si Sara Duterte diyan sa kanyang Trust and Performance Poll. Iba po yung trust, yung tiwala sa iyo ng taong bayan, lalo na nung dito sa impeachment ni Sara. I think yan yung malaking impact, yung sinasabing betrayal of public trust dahil sa kanyang mga aligasyon na hindi niya hinaharap. And of course, yung performance, alam naman natin mga ka-Wonder na kung todo to, hindi nga natin pwede i-compare yung performance ng Pangulo dito kay Sara Duterte. Siyempre magrarason sila na mas malaki ang allocation kay PBBM dahil si PBBM ang Commander-in-Chief at kung ano-ano mga irarason nila dyan. No? Pero alam natin na may confidential fund security at kung ano-ano pang mga pondo. Yan si Sara Duterte pero hindi siya nagpe-perform. Yan po ang tingin ng taong bayan. No? Hindi natin ma-deny. Dahil nga parang hindi na siya tumutulong sa Pangulo. No? Parang siyang nagre-rebelde. Parang bata mga ka-Wonder. No? So yan ang sumisira sa kanya lalo. No? At magandang balita yan at tumaas ang rate o rating ng ating Pangulo. At itong sinasabing rating na sinagawa ng Okta tungkol sa trust at saka performance, itong mga ka-Wonder ay pangsukat. Itong Okta isang research mga ka-Wonder na independent group, no? Na ito'y nakatulong upang sukatin kung ano ang pananaw ng publiko sa mga leaders. Lalo na dito kay PBBM at Sara Duterte na siyang mainit, may friction nga. Kaya pilit nitong kampo ni Sara Duterte na ibinabagsak ang Pangulo na habang wala naman siyang ginagawa, hindi niya may i-deny yung totoong mga resulta. No? Trust, of course, tiwala. Performance rating, yung satisfaction ng tao sa nakikita nila, no? Not performance at tiwala. No? Ibig sabihin mga ka-Wonder, sa snapshot nitong opinion na ito, alam natin mga ka-Wonder na napapanahon yung kanila pong mga opinion, yung mga nagiging resulta. Dahil habang si Sara ay pinagdinidinig at hindi nga sumisipot dyan sa hearing niya, while si PBBM ay talagang nagbabatak ng buto, nagtatrabaho ng gusto kahit na may hindi pa, ibig sabihin, okay na yung kanyang health. Pero siyempre sabi ng doktor, you need to slow down. Pero sabi nga ni PBBM, paano ako mag-slow down kung ang dami mong aasikasuhin? No? Ibig sabihin, ang daming iniwan pa rin talaga na dapat ayusin. At sasabihin pa nila, inaayos daw ni Duterte ang Pilipinas na sinira ni Marcos. Oh, come on. No? Kayo lang bumibili niyan. Kayo rin ang bumibili ng mga paninda nyo at walang bumibiling iba niyan. Ang tanong, of course, bakit daw tumaas ang rating ni PBBM? Tinatanong pa ba yan? Miyo naman, ano? Ito yung mga factors, yung mga programang ekonomiya niya, yan yung unang-una niya, no? Yung mga inflation control. Alam na natin na tumataas ang bilihin dahil dyan sa Middle East na crisis, but the president, he is still able to manage yung inflation, nakokontrol niya. Gaya na dapat pagtaas ng gasolina, nababawasan dahil gumagawa siya ng paraan. Pinayagan tayo dyan sa Strait of Hormuz, nakakuha tayo ng langis dyan sa Russia, kumikilos ang Pangulo. At hindi niya tinataas yung pamasahe para hindi mabigatan yung mga pasahero.
at binibigyan niya ng ayuda yung mga namamasada. So matalino ang Pangulo habang yung kabila sinisiraan siya na wala namang ginagawa. Kaya hindi ka magtataka na talagang bababa at bababa at bababa pa yan. Lalo na kapag narinig yung impeachment hearing na nagbigay nga ng advisory itong kampo ni Sara dito sa mga DDS exclusively na wag daw pakinggan, panoorin, i-block at kung ano-ano pang mga pinagsasabi nila sa advisory. Of course, yung mga investments, mga ka-wonder, na inopen ni PBBM sa mga foreign investors, no? Yung mga local investment din na nakakatulong sa pag-angat ng ating ekonomiya, mga ka-wonder. Yung ating foreign relations, no, at international image na maayos. Diyan, at alam na natin, napakagaganda ng pakikitungo ng mga katabi nating bansa sa ating Pangulo. No? At ibig sabihin, mas control din, mga ka-wonder, o consistent na messaging ng administrasyon kung ano yung ginagawa niya at kung ano yung gusto niya. Na nakikita naman, mga ka-wonder, kumbaga, he walks the talk, itong ating Pangulo, mga ka-wonder. Kung posibleng epekto rin ng mga media coverage. Of course, may YouTube channel din ng ating Pangulo, yung mga announcements niya na siya mismo nagsasalita, at of course yung sa media ng Malacanang. So yun yung mga effect ng mga contributing factors, mga auxiliaries, mga adjuvants na para tumaas ang rating ng Pangulo na hindi fake news at superficial or sugar-coated lang. Kaya mga ka-wonder, sa tanong ng mga audience, ramdam nyo ba ang improvement na ito sa araw-araw? Of course. Ramdam nila, ang dami pong nagpapatotoo niyan. No? Hindi natin maisa-isa, mga ka-wonder, kasi maubusan tayo ng oras. At isa pang tanong naman ng mga ka-wonder, bakit naman daw bumaba ang rating ni Sara Duterte? That's a no-brainer question na naman ulit, mga ka-wonder. Obvious ba? Walang ginagawa. Siyempre, no. Siyempre, mga posibleng dahilan dyan, yung mga kontrobersya niya o issue sa mga politika. Yung kinakaharap niya sa impeachment na ayaw niya ngang harapin. Sabi nga ng Supreme Court, lalo na sabi ni Azcuna, na binigyan siya ng tsansa para proteksyonan yung kanyang right, pero tinakbuhan niya. No? Yung mga impeachment-related discussions dyan, dapat niyang ipaliwanag. Siya mismo, dahil siya yung akusado, hindi raw siya a-attend. Nagbigay pa ng advisory. May mga sariling banat. Ewan ko ano yung mga dating ng mga opinion ng mga kanyang mga legal counsel dyan. At of course, yung mas mataas ang expectation mula sa publiko sa kanya dahil vice presidente siya pero nawindang dahil nga wala siyang ginagawa at yung conflict, na distansya niya sa ating Pangulo na imbis na uniteam, and alam na natin yung story, nababasa na nila, nalaman na nila yung totoong istorya, kaya sila ay naliliwanagan na. No? Kaya bumagsak ngayon ang rating niya. At of course, yung mga political dynamics. Ano ba ibig sabihin nito? Yung mga posibleng nagkaroon ng shift sa public support. Of course, from Sara Duterte, yung iba nasa gitna, they are in between. They are they're having crisis in their decision. No? Yung understanding nila minsan. Yan po ay nalilinawan. Dahil bakit? Mga DDS mismo nagsabi, harapin niya. Bakit ayaw mong harapin? So, iyan ay malaking katanungan at naiisip na guilty itong taong ito. Yan ang nakikita nila, mga ka-wonder. So, yan, of course, no? Lumalabas yung mga political differences dyan sa loob ng leadership. No? Although hati, pero nakikita, no, yung mga kakaibahan ng leadership ng mga Marcos na masisipag, lakbay dito, gawa, puro trabaho lang. Habang yung sa kabila ay puro paninira lang. No? No. Alam natin, nakaka-wonder na hindi pa ito final at gagawa sila ng paraan dyan. No? Pero, eto nga, lalo na pag narinig nila yung hearing, pagdinig dyan sa Kamara, sa House Committee on Justice, ay lalong mabubuksan ang isip. Kaya advice natin, ang sinasabing advisory dyan, na huwag manood, huwag makinig, putulin ng, ibig sabihin, ignore yung mga family member na hindi maka-DDS, yung mga yan, huwag nyo yan pansinin. Pakinggan nyo yung magiging hearing, manood kayo para malinawan kayo at para hindi kayo kutsa-kutsain, tinatawag kayo mga dilis.
No, kasi hindi kayo nakakaintindi at nakasarado lang yung utak nyo. Kung ano yung sinabi, dun lang kayo. Makinig kayo at manood dahil yan po ang magiging katotohanan. Kaya mga ka-wonder, ito ay importanteng paalala sa mga audience kasama tayo, no, na although yung survey hindi naman yan 100%, pero somehow hindi yan yung pinto, pero yan ay bintana na nagpapakita ng mga possibility, mga ka-wonder, no, na ito ay may katotohanan at posibleng nangyayari nga, no. So yan, at alam natin na nagbabago na. No, may mga tanong diyan, mas magtitiwala pa ba kayo ngayon kay PBBM o kay Sara? Of course, may mga ganyang banat ng DDS. Gagawa sila, yung mga troll army nila, magpo-post yan. Kanino kayo magtitiwala, kay BBM o kay Sara? Okay, siyempre magandang tanong. Pero makikita mo ron, may thumbs up lang kay BBM, may puso kay Sara, di ba nakakatawa? Simple lang. Pero mind conditioning, titignan nila. Nakakatawa ngayon, binabanata na naman nila si Isko at si Lenny. No, basta raw may maleta, hihimod daw. Wala na silang makita kasi mga ka-wonder. Dahil hopeless, they are now in desperate situation. Kaya kay PBBM tumataas ang rating dahil nakikita nila ang resulta. No? Si Sara naghahanap ngayon ng panglusot niya, ng pangremedyo niya para umangat siya ulit. Kaso hindi na nininiwala sa kanya, lalo siyang tinatawanan. Ito lang pakiki-appeal niya dyan sa 100, ito bukas, 100 anniversary ng Manawag, hindi nga siya pinagbigyan sa kanyang request. Umattend ka kung gusto mo, pero wala kang role. No? At yan mga ka-wonder, nakita natin na maganda itong malinaw na mensahe mula sa publiko, no? Na sila ay nalilinawan na. Kaya ano pang inaantay nitong mga iba na nasa patuloy pa na kadiliman ng kanilang pag-iisip? Magising na kayo at sumama na sa lakbayin na may liwanag, no, sa pakikiisa, yung sinatawag na unity team. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na tumaas ang rating ng Pangulo at bumaba ang rating ni Sara Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.